Si Catherine ay lumaki sa isang mahirap na baryo sa probinsya. Panganay siya sa 5 magkakapatid, at dahil sa kahirapan, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral at tumulong sa pagbebenta ng prutas at gulay sa palengke. Kilala si Catherine sa kanilang lugar bilang masipag, mabait, at maganda, kahit palaging tagpi-tagpi ang kanyang damit. Isang araw, habang nagtitinda si Catherine, dumaan si Adrian sa palengke kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Adrian ay anak ng isang kilalang negosyante sa lungsod. Nasa palengke sila upang mag-shoot ng documentary tungkol sa buhay ng karaniwang tao para sa isang proyekto sa paaralan. Sa gitna ng pagkuha ng video, napansin ni Adrian si Catherine. Tumigil siya at binati ito, ngunit dahil sanay si Catherine sa mga mayamang nagmamalaki, hindi niya pinansin si Adrian. Noong araw ding iyon, nahulog ang pataka ni Adrian sa stall ni Catherine nang magmamadali itong umalis. Hindi iyon napansin ng lalaki, ngunit kinuha ito ni Catherine at sinubukang habulin si Adrian. Hindi niya ito naabutan, kaya't dinala niya ang pataka sa bahay nila at iniisip kung paano ito maibabalik. Kinabukasan, bumalik si Adrian sa palengke para hanapin ang pataka. Doon muling nag-cross ang kanilang landas. Matapat na ibinalik ni Catherine ang pataka na may laman na malaking halaga ng pera at mahahalagang dokumento. Labis na humanga si Adrian sa katapatan ni Catherine, kaya't bilang pasasalamat, inalok niya ito ng libreng pag-aaral sa isang vocational course na maaaring makatulong sa negosyo ni Catherine. Habang tumatagal, madalas nang dumalaw si Adrian sa palengke upang kamustahin si Catherine. Sa una, iniisip ni Catherine na simpleng pagkakaibigan lamang ito, ngunit hindi niya napansin na unti-unti na siyang nahuhulog sa anak mayaman. Si Adrian, sa kabilang banda, ay nagugustuhan din ang pagiging matatag at mapagpakumbaba ni Catherine. Ngunit hindi naging madali ang kanilang pagmamahalan. Nang malaman ng pamilya ni Adrian ang tungkol kay Catherine, agad silang tumutol. Ang ina ni Adrian, si Doña Myrna, ay nagpadala pa ng tauhan upang bantayan si Adrian at pigilan ang anumang pagkikita nila ni Catherine. Nalaman ni Catherine na si Doña Myrna pala ang dating may-ari ng lupang sinasaka ng kanyang mga magulang na nasangla sa utang. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon si Catherine kung dapat pa bang magtiwala kay Adrian. Dahil sa pagtutol ng pamilya, si Adrian ay pinalayo at ipinadala sa ibang bansa upang doon mag-aral. Naiwan si Catherine na malungkot at sugatan, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Patuloy niyang inalagaan ang kanilang munting negosyo at sinikap na maging mas maunlad. Habang nasa ibang bansa, lihim na pinadalhan ni Adrian ng mga sulat si Catherine. Sa mga liham, pinangako ni Adrian na babalik siya at hindi susuko sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng distansya, nanatiling matatag ang kanilang koneksyon. Pagkaraan ng 3 taon, bumalik si Adrian sa Pilipinas, ngunit hindi na siya ang dating Adrian. Sa halip na sundin ang buhay na itinakda ng kanyang pamilya, nagpasya siyang bumuo ng sariling negosyo na naglalayong tumulong sa mga mahihirap na tulad ni Catherine. Nagsimula siyang tumulong sa mga vendor sa palengke sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga training program at pautang na walang mataas na interes. Nang muli silang magtagpo ni Catherine, nagkaroon ng muling pag-asa ang kanilang pag-iibigan. Ang pamilya ni Adrian, na noon ay tutol, napilitang tanggapin si Catherine nang makita ang dedikasyon at pagmamahal ng dalawa para sa isa't isa. Nagpakasal sina Adrian at Catherine sa isang simpleng seremonya sa baryo. Sa tulong ni Adrian, nakapagtapos ng pag-aaral si Catherine at naging inspirasyon sa mga kababaihan sa kanilang lugar. Nagsimula rin silang magtayo ng mga proyekto para sa mga vendors at magsasaka, na nagpabago sa buhay ng maraming tao. Sa huli, pinatunayan hindi sukatan ang yaman o estado sa buhay, kundi ang tunay na pagmamahal, respeto, at dedikasyon sa isa't isa. Please like and share. Thank you and God bless to all.